Siguradong hindi matutuwa itong si Mawala Tautuba dito sa balita na baka i-trade siya ng San Miguel sa Phoenix Fuel Masters at ang magiging kapalit ay si Kai Balungay. Injured ngayon itong si Balungay, hindi nga siya nakapaglaro dito sa PBA Commissioner's Cup. 2 games lang ang nilaro niya doon sa Commissioner's Cup tapos hindi na nakabalik dahil doon sa kanyang severe ankle sprain. Pero interesado pa rin daw ang San Miguel na makakuha ang serbisyo ng 6'8 forward center at ito ang ipapalit kay Big Mo. Dahil gusto raw ng San Miguel ay magkaroon ng tinatawag na mas athletic na player na pwede pumalit dito sa tumatandang si Tautuba. Ang Phoenix naman daw naghahanap ng veterano na pwedeng ipares sa kanilang bagong rookie na si Will Gozum. So magiging sensible ang trade na to para sa Phoenix at sa San Miguel. Itong si Kai Balungay, ang sabi ng iba ang laro niya ay parang si Jamie Malonzo. So pwede to na maging power forward ng San Miguel. For example, pwedeng pagsabayan si Kai Balungay at si Junmar Fajardo at itong si Kai Balungay ang maglalaro sa labas. Magiging para siya si Arwin Santos. Pasa sa loob kay Junmar at si Junmar naman pwedeng diretso sa basket or kick out palabas dito kay Kai Balungay para sa 3. At syempre kung meron kang isang big man katulad ni Kai Balungay na athletic, mabilis, kayang tumakbo ng fast break, magiging madali to para sa San Miguel at magiging dagdag itong isang tinatawag na kanilang arsenal para sa darating pa na mga laban sa PBA. At syempre, ito yung maganda para hindi na sila palagi na lamang aasa dito kay Junmar Fajardo at makakatulong na sa San Miguel yung kanyang presence talaga. So isa na yan dito sa kinakailangan gawin ng SMB para masiguro na sila ay magiging ready na sa susunod pa na mga laban. At as alam naman natin na itong San Miguel talaga ay gagawin itong ganitong klaseng transaksyon lalo na at nakita naman nila yung value ni Kai Balungay at magiging patient si Coach Leo Austria sa pag-iintay dito kay Kai Balungay na makarecover na mula sa kanyang injury. Ang NLEX Road Warriors naman daw ay tinitignan kung itong offer ng Titan Ultra ay kanilang tatanggapin. Gusto raw makuha nitong Titan Ultra, itong big man ng NLEX na si Brandon Ramirez dahil nangangailangan sila ngayon ng isang sentro. Alam naman natin yan ang kulang sa Titan Ultra. At willing daw naman itong Titan Ultra na ipalit itong si Jeyo Ambohot. Kung inyong maaalala, itong si Jeyo Ambohot, gusto rin daw yan sanang kunin ng NLEX Road Warriors noong nasa Converge pa to. Inoffer ng NLEX na kapalit si Joseph Taha pero tumanggi ang Converge. Ngayon, ito si Ambohot nandito sa Titan Ultra, hindi naman masyadong nagagamit at gusto na raw itong i-trade ni Coach Renzi Bahar at ang ipapalit nga si Brandon Ramirez ng NLEX. Medyo pareho silang big man, no? 6'8 pareho yan, pero mas malapad itong si Ramirez at ang laro nito talaga sa loob. Although meron din itong 3-point shot. Itong si Ambohot, strictly stretch 4 ang laro niyan. So sa tingin ko, pag-iisipan itong mabuti ni Coach Jong Wichiko. Kasi kung pag-uusapan natin, kung ang gusto lang ng NLEX Road Warriors ay big man na may 3-point shot, nagagawa na yan ni Brandon Ramirez. Plus of course, so dahil malaki ang katawan nito, pwede siyang panggwardiya kay Junmar Fajardo. Ito si Jeyo Ambohot, 3-point shooter yan, parang itong si Ranidel o kaya itong si Troy Rosario. Pero dahil manipis ito, hindi siya kaya masyadong magbantay doon sa mga big man na may low post game. Yun nga lang, ang advantage naman itong si Ambohot, mas matangkad siya kay Ramirez so makakatulong to sa rebounding. At yan yung pinag-aaralang mabuti ngayon ng kampo ng NLEX Road Warriors kung tatanggapin nila itong offer na yan. Kung sa bagay, ito namang NLEX, hindi ako magtataka kung kung tatanggapin nila yan dahil syempre gusto rin nila na makasiguro na dito sa darating na Governors Cup magkakaroon sila ng mas magandang tsansa na makapasok na sa finals dahil yan na talaga ang gusto ng management. Talagang medyo sabihin nating kinakailangan na o sinasabihin na ang NLEX na gandahan yung laro nila.